mga bagay-bagay ang ating bigyang pansin, pagtuunan, ay yung mga bagay na tungkol sa paghahari ng Diyos at kung ano ang hinihingi sa atin ng Diyos. Panginoon. Kaya sabi niya, commercial. Commercial break. Yan. Yan. Kailangan ipatok. Ayan. Yan. Instead, be concerned about everything else with the kingdom of God and with what He requires of you, and He will provide you with all these other things. Praise the Lord. Amen. Unahin yung mga bagay tungkol sa kaharian ng ating Panginoon at sa mga hinihingi niya sa atin, and He will provide. Praise the Lord. And He will provide you with all these things. So, kaya hindi naman namayat si Sister Judith, hindi naman namayat ang bawat isa sa atin. Lalo pa yata tayong tumaba kasi pinagpahinga tayo ng Panginoon sa mga isipin. Wala kang dapat isipin kasi hindi ka naman makalabas. Amen po ba? Kahit mag-isip ka naman, hindi ka rin naman pwedeng makalabas. Kaya sinuplayan tayo ng ating pong Panginoon. Tama po ba? Amen. Diyos ba nag-supply? Amen. Amen. Saan niya pinadaan? Sa mga namumuno sa bansang Pilipinas. Di ba? Ewan ko lang kung ang Diyos ay magpaulan uli ng bigas, kung ang tao ay magsisisi o magbabalik loob sa ating pong Panginoon, marahil ay hindi. Kahit magpaulan ng Diyos ng bigas, magpaulan ng karne, ewan ko lang din, baka ang gawin sa mga pinaulan ng Diyos na karne ay pulutanin, i-barbecue, i-adobo, para saan? Pulutanin pa rin. Hindi pa rin natutong magsisi ang mga tao. Amen. Tama po ba? Amen. Next. Ay, balik. Loading. Yeah. Sunod. May ganun pa, no? Ang taga-pindot. Ayan. Sa Roma chapter 8 verse 17. Since we are His children. Sino ba ang ating magulang, kumbaga? Diyos. Sino ang ating provider? Sino ang kumikilala sa atin na anak? Ang Diyos. Since we are His children, we will possess the blessings He keeps for His people. Kaya ibig sabihin, dahil siya yung ating ama, ating matatanggap yung mga itinabi niyang pagpapala para sa kanyang bayan. Kaya hindi lang niyang sap na yan ang nakatabi. Marami pang nakatabi ang Diyos para sa atin. Tama ba? Amen. Kung tayo lang sabi dun ay maglilingkod, susunod, patuloy tayong pagkakalooban ng Diyos ng mga bagay-bagay. Antayin lang natin, unahin lang natin yung kaharian ng ating pong Panginoon at yung mga hinihiling niya sa atin. Amen. Amen? At madali lang niyang ibigay yung mga bagay-bagay na yan. Kasi baka pag dumating yung mga bagay-bagay na yan ay lalong magpalayo sa ating Panginoon. Yes. Baka pagbigyan ng kotse si Sister Judith, lagi na lang siyang papasyal-pasyal sa tala, doon sa Taal, o kaya ay sa Chocolate Hills, kasi may magandang kotse na bago, mabilis. Baka pag hinanap mo, saan si Sister Judith? No, wala. Dala yung kanyang kotse. Kaya paano na? Di nagpasama pa yung binigay ng ating Yes, Panginoon. amen. Kaya hindi pa pwede. Amen.
Kasi hindi pa praktisado para sa kanyang gawain. Si Jason, binigyan ng BMW na motor. May Ma'am sa si Jason. Nagmotor. Oh, di ba? Oh, kaso kapag lahis na dyan, ikaw ha, binigyan kita ng BMW, sige. Oh. Amen. Pag ibinangga ng Diyos yun, bubuhayin ka naman niya, pero wawasakin niya na yun. Ha? Diba? Kung ano man, si Ma'am Miriam, kung ano man yung binigay sa kanya, sa si Ma'am Miriam, doon sa asyenda, Oh, sige, asyenda pala ha. Sige, kailangan lumindol. Biyakin natin, asyenda na yan. Ewan ko kung makapunta ka palagi dyan na may bangin. O, diba? Kaya madali lang sa Diyos yan eh. Amen. Ang inahiling lang ng Diyos sa atin ay yung paghahari niya sa buhay natin. Amen. Yung mga hinihingi niya sa ating mga buhay, madali lang sa Kanya yung mga bagay na yan. Amen. Dahil ang Diyos ay lumikha mula sa wala. Tama po ba? At ayaw ng Diyos na dahil sa mga bagay na yan, malayo tayo sa Kanya at mapahamak tayo. Amen. Amen? Kaya kahit ganito, praise the Lord pa rin, mga Yes. minamahal. Thank you, Lord. Kasi okay na tayo dito, may bahay. Kung magkaroon ka man ng bahay na malaki, problema mo pa ang paglilinis dyan. Itong ang maliit, hindi malinis. Kaya yung malaki pa, magbabayad ka pa ng mga katulong. Amen. Tama po ba, mga minamahal? Kaya okay na to. Praise the Lord. Tama ba? Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan. And we will all possess with Christ what God has kept for Him. Kung ano yung sa Panginoong Hesus ay ganun din yung sa atin. O, di ba? Wow! Kasi sabi nga, tayo naging anak ng Diyos dahil kay Jesus Christ. Kaya yung kung ano yung Kanya ay atin ding tamasa. Higit pa sa ibabaw ng daigdig na ito. Pero, sabi niya, basa, For For if we share share Christ's suffering. For if we share Christ Suffering. suffering. Hindi sa kung ano man, ang Diyos ay interesado sa ating spiritual na kalusugan, kaayusan. Mangyayari sa atin, sabi, if we share Christ's suffering. Hindi ibig sabihin, magpabanjing-banjing tayo dito. Amen ba? Kung hindi makiisa sa paghihirap ni Kristo. Ibig sabihin, hindi naman kagaya nung ginawa niya, hindi natin kaya yun. Anong klase yun? Yung magsakripisyo tayo para sa pag-abot sa maraming kaluluwa, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Kung gayon, we will also share His glory. Kapag ginawa natin yun, dahil luluwalhatiin ng Panginoon, makikibahagi rin tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Diyan mas interesado ang ating Panginoon ngayon dahil mga tao ay bagay yung kanyang pinakananais, hindi nakikibahagi sa mga hirap ni Kristo. Ibig sabihin, pagsunod sa kalooban ng Diyos, pag-abot sa mga tao, hindi nila mararanasan yung ganyang bagay. Maraming hindi makakaranas ng ganyang bagay pagdating ng panahon na itinakda ng ating Panginoon. Amen. Iilan lang ang makakaranas ng sinasabi ng ating pong Panginoon, yung kanyang mga anak lang, yung mga naglingkod lang sa kanya, yung share Christ suffering. Yun lang ang makakaranas. Amen? Saan ba tayo natin nakikitang na nakikibahagi tayo sa mga hirap ni Kristo? Nahihirapan ba tayo para kay Kristo? Tayo ay umaabot sa mga tao, naglalakad, nagsasakripisyo, alang-alang sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya, ibig sabihin, may ninanais na makita ang Diyos sa ating mga buhay. Tama po ba? Amen. Sabi rito sa Roma chapter 8 verse 32, kasi sabi nga, sino ba yung against sa atin? Wala. Kaya sinabing, certainly not God. Tama po ba? Sa kanyang mga anak, who did not even keep back His own Son. Kaya pagdating sa mga bagay-bagay para sa atin, yung sinasabing God's provision na inihanda na ng Diyos bago pa nilikha ang tao, na sinasabing matatanggap natin itong mga ito, yung mga anak ng Diyos, dahil yung kanyang nag-iisang anak ay hindi niya ipinagkait sa atin.
Tama po ba? But offered Him for us all. He gave us His Son. Basa, will Will He not also freely give us all things? He not also freely give us all things? Kung kanya nag-iisang anak ay naibigay niya, hindi ba niya ibibigay ang lahat? Di ba mga kapatid, tama po ba? Yung kanyang nag-iisang anak, mahal na mahal niya, ay nagawa niyang ibigay, hindi ba niya kayang ibigay? Libre! Walang bayad! Praise the Lord! Lord! Si Ma'am Miriam lang ang magbayad. Kami walang bayad, Lord. Freely for 3 months. Amen. Si Ma'am Miriam ay pinagpala ng Panginoon. Kami pinagpala din kasi freely. March, April, May. Paglubad tayo. Amen po ba? He gave us His Son. Will He not also freely give us all things? Lord, give us house and lot for free. Give us electricity for free. Give Amen. us everything for free. Amen. Yan yung asahan natin sa ating Panginoon. Pero, makibahagi tayo sa mga hirap ni Kristo, mga minamahal, mga kapatid. At lalo sa langit, wala nang binabayaran. Free house and lot. Free electricity. Sabi, hindi na kailangan. Ang Diyos nga ang ating magiging liwanag. Wala nang kailangang tubig dahil siya yung mag-nonoris sa atin. Wala nang kailangan. Tama po ba? Amen. Kaya marataranasan natin na dito lahat binibili, doon sa langit, libre lahat. Tama po ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Gusto na ba nating maramdaman yung mga libre na yan? Amen. Gusto na natin magpakuha sa Panginoon para libre na lahat. Praise the Lord. Yan. Natututo po ba tayo? Amen. Sabi dyan, God has held ways for His provision. Kaya tandaan natin yung ating pinag-aaralan about provision, tungkol sa ang provision, God's provision. God provide everything beforehand. Tama po ba? Ngayon, dahil doon, God has have ways for His provision. Kaya, sinasabing huwag tayong mag-alala dahil ang Diyos ay may mga paraan para tayo ay mapagkalooban. Tama po ba? Amen. Kaya sabi po rito sa salita ng ating pong Panginoon sa 1 King chapter 17 sa verse 5. Ngayon, obserbahan natin kung paano ito nangyari. Elijah obeyed the Lord. Tama po ba? Elijah obeyed the Lord's command. Ano muna ang ating nakita? Yung tao sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon. Elijah obeyed the Lord's command and went and stayed by Cherith brook. He drank water from the brook. Diba? Si Elijah ay sumunod sa utos ng Diyos at dahil doon, naranasan niya yung provision ng Diyos. Umiinom siya ng tubig saan? Sa batis. Mga minamahal. Kaya noon, wala namang gripo noon. Walang tubo, walang nawasa, walang Maynilad. Ang meron noon ay batis, sapa, balon. Ako ay uminom ng maraming tubig sa balon. Lumalabas sa pagitan ng mga ugat ng mga malalaking punong kahoy sa bundok, sa pagitan ng mga bato. Pero hindi ako diarrhea. Ngayon ay may sinasabing mineral water na, distilled water na diarrhea pa. Kami noon, simula nang ako ay isilang pwedeng ihiwalay sa magulang, nasa bundok na kami ng Taytay at puro tubig sa balon yung aking iniinom. Hindi ako nagtae. Tama ba? Pero ngayon, ang daming nagtatae sa gripo na dumadaan ang tubig. Amen po ba? Kaya makikita natin na yung mga kabutihan ng Diyos sa mga ganung bagay. Tama po ba? Amen. He drank water from the brook and ravens brought him bread and meat every morning and every evening. Kaya kapag ikaw ay sumunod sa inutos ng Diyos,
mararanasan natin ang provision ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Mapalad siya. Akalain mo, umaga at gabi, laging tinapay na laging may palaman ang kanyang kinakain sa panahon ng taggutom. Amen? Praise the Lord. Amen. Sa panahon ng taggutom, ang provision ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya at naglilingkod sa Kanya ay amazing. Amen. Ha? Pumunta ka, Judith, sa lugar na yon at araw at gabi, sandwich ang kakainin mo. Ha? Pag sumunod tayo, mararanasan natin ang provision ng Panginoon. Amen. Ha? Brother Jason, kasi binabag mo. Oo, ano? Praise the Lord. May tinapay na, may palaman pa. Umaga at gabi, may karni pa. O karne ang kanyang kapartner. Ang habang kumakain ng tinapay, ay merong kasamang karne. Pag sawa na siyang ipalaman, i-barbecue niya. O kaya ay bahala siya kung paano niya iprito. Pero ang malinaw dyan, kapag ang tao sumunod sa iniutos ng Diyos, nandyan ang provision ng Diyos. Amen. Ha? Praise the Lord. Tama po ba? Sabi natin, praise the Lord. Praise Praise the Lord. Nandyan yung provision ng Diyos kapag sumunod tayo sa Kanya. Totoo naman yun. Simula na naglingkod kami sa Diyos, nakita ko yung Kanyang provision. Amen. Ha? Kasi ang kalimitan lang natin nakikita yung mga hirap, pero yung malawak na provision ng Diyos ay nadidisregard natin. Pero kapag babalikan mo, pag ninilay-nilayan mo, hindi siya nagkulang. Yes. Ang Diyos ay laging naging tapat at sapat sa buhay natin sa bawat araw. Tama po ba? Amen. Kaya kung bibigyan mo ng kaunting panahon, balikan mo ang mga panahong nakalipas. Yes. Pinakain niya tayo. Pinrovide niya yung ating mga pangangailangan. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, hindi niya tayo iniwan. Mga nararanasan natin ay paraan din ng ating pong Panginoon. Tama po ba? At pagtuturo ng Diyos, pagdidisiplina, pagpapakilala niya, at pagpapatatag ng ating pananampalataya, pero malinaw na hindi niya tayo pinabayaan. Tama po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sabi, Miriam, Jason, EJ, Judith, obey the Lord's command and went and stayed by Cherith Brook. He drank cobra from the bottle, RC, Coke, and ravens brought him bread and meat every morning and every evening. Praise the Lord. Oh, ang galing nito pag-iisipan mo. Pag sumunod ka sa Diyos, yung provision niya Yes. ay matatamasa Thank you, natin Lord. sa ating Amen. Panginoon. Nararamdaman niyo ba yung presensya ng ating Panginoon? Thank you, Lord. Tandaan natin, pag sumunod sa Diyos, mararanasan natin ang provision ng Diyos. Pag hindi tayo sumunod sa Diyos, papakainin pa rin niya tayo. Pero, ibang klase kapag sumunod ka sa Diyos, yung provision niya, mararanasan natin. Kasi kahit yung mga masasama nga, yung sinasabing, nakalimutan ko na ang tawag, na ang araw ay pinapasikat ng Diyos sa mabuti at sa masama. Kaya, pwede ding maranasan ng tao na siya ay pakainin ng Diyos, pero iba doon sa mga sumusunod sa ating pong Panginoon. Amen. Amen? Kaya mas maganda, sumunod tayo sa Panginoon para maranasan natin yung provision ng ating Panginoon. Maliwanag yung kanyang salita, Elijah obeyed the Lord's command and went and stayed by Cherith Brook. Yun ang kanyang ginawa. And drank waters from the brook, and ravens brought him bread and meat every morning and every evening. It means God has had ways for His provision. Kahit saan magpunta si Sister Judith, kayang-kaya siyang pakainin o suplayan ng ating Panginoon. Kahit magpunta pa siya sa pinakasulok ng bansang Pilipinas, magpadala siya doon ng magpapakain kay Sister Judith. Ipadala niya ang libu-libong langgam, dala ang libu-libong bigas, isang kabanding yun. Marami rin yun, di ba? Oh.
Paggising mo, nakahanay ang isang katutak na langgam na dala-dala ang mga butil ng bigas na hulog sa bahay-bahay. Oh, di ba? Amazing talaga ang ating Panginoon. Pagkatapos, yung nilagay sa rep ay ipinakuha ng Diyos sa malalaking langgam at ipadadala kay Sister Judith doon sa bundok. Paggising mo, wow! May pork chop, may hotdog, may manok, dala-dala ng langgam. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Kaya sabi, God has have ways for His provision. Ito na ang luha sa aking mata. Because of God's presence. Namin. Because of God's presence. Ating nararanasan, no? Amen. Dahil totoo ang salita ng Panginoon, pag may instruction ng Diyos, sumunod yung kanyang binigyan ng instruction, nagtiwala sa Diyos, kasi ang kalagayan niyan ay sobrang tagguto. Kaya kapag ganun ang kalagayan, makinig tayo sa iutos ng Diyos. Sobrang taggutom yan. Inalaw ng Diyos ang sobrang taggutom sa buong lupain. Ngayon, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang mga lingkod, mga sumunod sa kanya. Nagpo-provide ang ating Panginoon. Elijah obeyed the Lord's command and went and stayed by Cherith Brook. He drank water from the brook, and ravens brought him bread and meat every morning and every evening. Sa panahon ng taggutom, ang Diyos ay may paraan na tayo ay mapagkalooban anumang sitwasyon yung mangyari. Amen. Tama po ba? Kaya habang binabasa ko siya, wow, grabe naman, no? Grabe talaga si Lord. Grabe talaga yung naranasan nito. Siya lang ang nakakain no ng tinapay at may palamang pang karne. Grabe na. Okay si Elijah, ha? Dahil ibang pagkain niya. Yung mga ano kaya? Kaya dahil ba rito, Brother Jason, lumakas ang pananampalataya mo, nakapagsusunod ka, ay mararanasan yung provision ng Diyos sa gitna ng mahirap na kalagayan sa buong lupain, ay sumunod siya, naniwala sa sinabi ng Diyos, at natamasa niya yung provision ng atin pong Panginoon. Praise the Lord yan, mga minamahal. Sa 1 King, chapter 17, verse 8, sabi, Then the Lord said to Elijah, kasi hindi niya pinababaya yung mga sumunod sa kanya. Ngayon, natuyo na yung batis. Kasi nga, pinaparusahan ng Diyos ang buong lupain. Ay natuyo na kasi tag-araw. No? At saka yung ibon ay nahuli. Kasi kuha ng tinapay at karne. Baka siya ay nahuli ng panadero at inihaw siya. Baka siya ay nahuli ng matador at siya naman yung minatador. Kasi kada gising na lang na umaga niya, kulang ng pandesal sa bakery. Kulang ng pork chop doon sa palengke. Kaya marahil nahuli siya, kaya wala na supplier si Elijah. Pero sabi dito, Then the Lord said to Elijah, Now go to the town of Sarepta, sabi niya, near Sidon, and stay there. May instruction na naman ng Diyos para i-sustain, para sa provision ng kanyang lingkod. I have commanded a widow who lives there to feed you. Praise the Lord. Kinausap niya na, inutusan niya na ang isang babaeng balo na walang nagsusuporta sa kanyang kamag-anak, asawa, dahil widow nga. Pero yung pa ang gagamitin ng Diyos, yung isang widow para magpakain sa kanyang lingkod. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya magsuporta kay Sister Judith ay isa namang widow man. Pag magpautusan si magpastora, punta ka doon. At may inutusan ako doon isang lalaking balo para magsuporta sa inyo. Para masaya lang. I have commanded a widow who lives there to feed you. Katulad sa aming buhay,
nang kami ay magpunta rito ni Pastora, na konti pa ang mga tao rito, ang mga bahay nakatayo na, pero konti lang ang mga may tao na bahay. Iilan-ilan lang, 11 taon na ang nakalipas. Wala kaming kakilala. Konti lang ang mga tao sa mga bahay dito. Iilan-ilan lang ang mga tao na nakita naming nauna sa amin dito, at halos kasabay namin sa loob ng 11 taong lumipas na walang kakilala, sumunod sa pangusap ng Diyos sa aming buhay. Tulo na yung luha ni Pastor. At naranasan namin yung provision ng ating Panginoon Amen. mula sa mga taong hindi namin kakilala, na nag-supply sa amin, na kinausap ng Diyos, kagaya dito na I have commanded a widow who lives there to feed you, na ginamit ng Diyos para sa aming provision. Amen po ba? Amen. Kaya kapag tayo ay sumunod sa Diyos, hindi niya tayo pababaya. Sabi rito sa 1 King chapter 17 verse 10, so Elijah went to Sarepta. As he came to the town gate, he saw a widow gathering firewood. Please bring me a drink of water, he said to her. And as she was going to get it, he called out, and please bring me some bread too. Mula sa widow na kakarampot na lang ang meron sila, sa huling kain nila yon ay mararanasan na rin nila ang epekto